Hahangin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 21, mga talatang 33 hanggang 43, tatalo ng 45 hanggang 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Ngunit nang makita ng kanyang mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa na ang Panginoon ay gumamit na naman ng isang talinghaga na mayroon pong isang may-ari ng ubasan na pupunta sa malayo at ipinagkatiwala ang kanyang ubasan, or maaaring ito ay kanyang negosyo na pinagkatiwala sapagkat wala siyang ibang mapamamahala kundi sila ng mga naroroon na available. At mapapansin natin na nung natansya na ng may-ari ng ubasan na ito'y panahon ng anihan, siya ay nagpadala ng mga mangunguha, kukolekta ng kanyang share doon sa ipinagkatiwala niya na ubasan sa mga kasama. Ngunit ano ang kanilang ginawa? Hindi siya binigyan, sinaktan pa yung mga taong kanyang isinugo at pinadala. Hindi lang isang beses, kundi nagkaroon ng pangalawang beses. Maaaring hindi na binanggit kung hanggang 10 beses, pero kahuli-hulihan, sinugo niya ang kanyang anak sa kanyang paniniwala na igagalang at irespeto sapagkat siya ay ang kanyang anak, ang tagapamahala. Ngunit dahil nga sa kasakiman ng mga taong pinagkatiwalaan ng ubasan, imbis na kilalanin yung anak para sila'y magbahagi ng share, hindi lang nila sinaktan, pinatay pa nga nila. At yun yung larawan ng ating Panginoon nang siya'y ipadala ng Ama sa kanyang bayan. Yes. At sinasabi na ano ba ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Hindi magpapadala ng mga kawal, mga sundalo. Ano ang gagawin? Di sila'y papalipol, sila ay paparusahan, aalisin sa pamamahala. Ganun yung larawan ng pagdating ng ating Panginoon na darating ang panahon, lilipulin ng mga tao na hindi kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang tinutukoy pong batong itinakwil dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na ipinadala ng kanyang Ama sa bayang Israel. Nang ginawa naman ng bayang Israel, hindi siya kinilala, siya'y itinakwil. Siya'y pinahirapan, siya'y pinatay, pinagkaisahan. Sa gitna na siya'y gumagawa ng mga himala at kababalaghan, ano ang nangyari dahil sa inggit at kasakiman ng mga tao ng mga panahon na yon? Sila mga naglilingkod sa templo, ano ang nangyari? Hindi ba't sila ang nagsisigaw na si Jesus ay pako sa krus? Sa kanyang panahon, hindi tanggap ng mga leader espiritual ng Israel si Jesus at ang kanyang mga katuruan. Totoo yun.
Para sa kanila, si Jesus ay isang banta na maaaring bumago sa kanilang nakagisnan. Totoo yun. Kapag ikaw ay parang nagiging banta sa isang samahan, sa isang tao, sa isang grupo, sa isang kumpanya, kahit na sa relihiyon din, hindi rin to na itatago eh. Minsan lantad din eh. Kapag ikaw ay nagiging banta para sa kanila, yun na. Maghintay ka na, mag-abang ka na. Magkakaroon ka ng maraming kaaway, magkakaroon ka ng oposisyon, magkakaroon ka ng critics, tagapuna, tagapanira. Hindi ka man nakikipag-away, si Jesus hindi naman nakikipag-away, pero ano ang nangyari? Hindi ba sila'y pinagkaisahan? Sila'y nag-iipon-ipon, nagmi-meeting-meeting para magawa ng paraan na si Jesus ay may pagkanulo. Di ba ganun minsan eh. Kaya kapag may mga taong naiinggit at sinisiraan ka, yun na yun, yung simula. Banta ka sa kanila. Para sa kanila, si Jesus ay isang banta na maaaring bumago sa kanilang nakagisnan. Si Jesus ay itinuring nilang isang balakid sa kanilang pamumuno sa bayan. Bakit tinutuligsa kasi sila ng ating Panginoong Yesus sapagkat sila ay mga mapagkunwari, mga mapagpaimbabaw, lalo yung mga temple servant. Marami pang dahilan kung kaya inusig nila si Jesus at pinagplanuhang alisin sa kanilang landas sa kahit na anong paraan. Di ba? Tinik eh. Para sa kanila, si Jesus ay tinik sa kanilang landas. Sa pagsunod natin sa mga turo ni Kristo, sa pakikisa natin sa Iglesia Katolika, marami rin ang tutuligsa sa atin. Yes. Marami rin ang gagawa ng paraan upang pigilan ang ating mga magagandang hangarin. Yes. Sa kabila ng mga ito, patuloy tayong manalig na sa bawat yugto ng ating pakikibaka, kapiling natin ang ating Panginoong Yesus. Yes. Kung papaano niyang napagtagumpayan ang mga ito, gayon din tayo kung hindi tayo bibitaw sa kanyang mga tiyak na pangako. Alam natin na sa kabila ng lahat na maraming oposisyon, maraming kalaban, lumaban, nagbanta, nagplano sa ating Panginoong Yesus, sa kabila ng lahat ng yon, si Jesus pa rin ang nagtagumpay. Hindi rin nila napigilan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kahit na napakaraming kalaban noong mga panahon na yon, kahit maraming umaway, nagkaisa at nagplano sa Kanya. Patuloy tayong tumalima sa mga aral ng Iglesia. Sa kabila ng mga pag-uusig, palakasin din natin ang loob ng ating mga kapatid sa pananampalataya na pinanghihinaan dahil sa mga pagsubok. Yes. Magagawa nating makapagpalakas ng loob ng ating mga kapatid sa pananampalataya, sa mga taong nanghihina, kung palalakasin muna natin una ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating spiritual.